Sige, simula na tayo, ha. Makinig lang. Magandang umaga, mga mag-aaral, mga guro, empleyado ng ating parlan, sa pangunguna ng ating presidente, Dr. Danilo Biayap, kasama ang kanyang members of the Board of Trustees. Naka-YouTube tayo mamaya, no? Masusundan nyo to sa YouTube. So yung mga kapamilya, pwede rin makasunod sa atin. Yung mga kapamilya sa labas, yung Umali and Valeriano and related families, sumusunod sila, kikinig sila sa YouTube. Okay? Brothers and sisters in the Lord, in several churches, both here and abroad, also members of my family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends. At yung aking anak na nasa US, si Grace, si Edwin, sinusundan nila tayo sa YouTube. By the way, I am evangelist Dr. Romeo E. Umali. No? I'm your host in this morning devotion. At sa Webes, meron naman tayong Bible study. Okay? So, pwede natin simulan ng ating morning devotion. Let's make the sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, our Heavenly Father, through Jesus Christ, your dear Son, that you kept us this night from all harm and danger. And we pray that you will keep us this day also from sin and every evil, that all our doings and life may please you. For into your hands we commend ourselves, our bodies and souls, and all things. Let your holy angels be with us, that the evil foe may have no power over us. In Jesus' name we pray. Amen. In many and various ways, God spoke to His people of old by the prophets. But now in these last days, He has spoken to us by His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang ating pong short meditation ngayon ay entitled Hope, H-O-P-E, Hope. Kasi tapos na po ako dun sa faith and love. Tapos na ng mga nakakaraan Lunes. We talk about faith, pananampalataya, love, pag-ibig, at ngayon ay hope. Okay? Ito ay kukunin ko dito sa portals of prayer. Okay? At susundan po natin ang mga salita ng Diyos mula sa Tagalog Bible. Babasahin ko po ang Tagalog Bible na siyang pagkukunan ng ating pag-aaralan ngayong araw. Okay? So makinig lang. Isa puso natin ang ating madidinig. Ito ay sa unang Pedro, unang aklat, unang sulat ni Pedro, sa kabanatang 1, unang kabanata, simula sa 3 hanggang 9 na mga talata. Medyo mahaba-haba. Okay? Ang pamagat nito ay isang buhay na pag-asa. Yun. Isang buhay na pag-asa. Yun yung hope. Isang buhay na pag-asa. Sige, makinig kayo, babasahin ko. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan
ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ulitin ko yun, ulitin ko. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yun ang mahalaga. Ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Siguro nadinig nyo na yan, no? Nung Easter Sunday. Christ is risen, di ba? And He is risen indeed. Nadinig nyo yan siguro sa simbahan o sa social media, di ba? So, yan ang mahalaga. Tandaan po natin yan. Ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung ating pananampalataya, baliwala yan kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo. Ayos ba? Okay. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. So, yun ang bibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Yung hope, H-O-P-E, hope, pag-asa. Dahil sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Na nagmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. Maliwanag ba yun? Ha? Ito'y binigay sa atin ang isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira. Okay? Walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa langit pa tayo pupunta lahat. Okay yung pupunta sa impyerno, ha? Sa langit tayong lahat, okay? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, yon. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Alam niyo ba yon? Judgment Day. Darating yon. Sabi nga ng iba, malapit na raw. Okay? Judgment Day will come. Mangyayari lahat ng bagay sa mundo. Matatapos lahat yan. Pero matutupad ang Judgment Day. Okay? Ito'y dapat ninyong ikagalak. O dapat natin ikagalak lang yun. Dapat maging masaya tayo ron. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, gold, no? Bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Maliwanag ba yun? Yung gold, pinadadaan sa apoy para malaman kung ito ay dalisay. Okay? Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Okay? Ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Itong nagdaang 3 bagyo, anong karanasan nyo? Nagkaroon ba ng mga pagbahado sa lugar nyo? Ha? Kala nyo siguro katapusan ng mundo, ano? Okay?
Mga taga saan ba kayo? Taga rito lang kayo sa Muntinlupa? Wala namang baha dito, no? Pero sa ibang lugar sa Maynila at sa Karate po, katakot-takot ang baha. At marami ring mga bahay na nasira. Sa Estados Unidos, nabalitaan niyo yung yung hurricane, Idalia. Ang daming bahay na nasira. Hurricane. Sa Pilipinas walang hurricane eh. Di ba? Walang hurricane dito. At walang tornado. Pasalamat tayo sa Diyos, wala tayong hurricane at tornado. Okay? Hindi niyo siya nakita. Ngunit siya inibig ninyo. Di ba si Kristo na hindi natin nakita si Jesus? Sino nakakita sa inyo kay Kristo? Wala naman siguro, no? Siguro sa retrato. Sa mga paintings, ano? Okay? Okay? Hindi pa rin ninyo siya nakita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Tama ba yun? Sumasampalataya tayo kay Kristo. Kristo Jesus. Wala nang iba, ha? Wala nang iba. Dahil dito ay nagumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Yun. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Naniniwala ba kayo doon? Ligtas na tayo sa magitan ng ating pananampalataya. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propeta. Nagkakayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Okay? So meron tayong pagpapala. Sinurin nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahon ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila ng unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Ano ba ang naging paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo? Siya'y naghirap at siya'y namatay sa krus. Ipinako sa krus ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Upang tayo bigyan ng kaligtasan. Saan? Sa ating mga kasalanan. Naniniwala ba kayo doon? Pinatawad na ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Maliwanag ba yun? Kung nagsisimba kayo, sinasabi ng pare o ng pastor, pinatatawad na ang lahat ng iyong mga kasalanan. Naniniwala kayo doon? Lahat ng inyong mga kasalanan ay pinatawad na. Okay. Sapagkat si Kristo ang siyang nagpatawad. Okay. Tutuloy ko, ha? Nang kanilang ipinahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos, ito yung mga propeta, no? Na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga mangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Yun. So dapat tayo rin mananabik. No? Mananabik din tayo. Tulad ng mga anghel, nananabik sila na malaman ang katotohanan ito. Na ang ating Panginoong Kristo ay iniligtas na tayong lahat sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbigay sa atin ng pag-asa, ang bagong pag-asa sa buhay na ito. Okay. Yun ang unang sulat ni Pedro, kabanatang 1,
simula sa 3 hanggang 9 na mga talata. Babasahin ko rin ang ilang mga talata na ating matatagpuan sa mga awit, Psalm, no? Psalm. Awit 42. Ang pamagat ay panaghoy ng isang dinalang bihag. Okay. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, ngayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kung kaluluwa. Ulitin ko yun, ha? Maganda yun, ha? Pakinggan nyo. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Tama ba yun? Nananabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabi't araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghirik. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Yon. Yan ang ng mga kalaban natin. Okay. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala. Ganun ba kayo? Nagdurugo ang iyong puso? Ang lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na akong nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas. Muli ko siyang aawitan. Ulitin ko yun, ha? Maganda yun. Sa Diyos ako ay tiwala. May tiwala. Ganun ba kayo? Sa Diyos ba kayo may tiwala? Okay? Sa Diyos ako may tiwala. Siyang aking asahan. Siyang tanging hope natin. Asahan, pag-asa natin. Diyos na tagapagligtas. Muli ko siyang aawitan. Yun ang naman ng mga awit, 42. Ang ating meditation, sabi ko kanina, ay kukunin ko po dito sa portals of prayer. Ito ba portals of prayer? Okay? At ang pamagat niya ay hope. Hope. Ano ba yung hope sa Tagalog? Pag-asa, no? Okay? Yung binasa ko kanina, yung 1 Peter 1 verse 3, ang sinabi ganito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ulitin ko, ha? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Born again tayo, wala tayo born again. Okay? In a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yun. Yun ang ating pag-asa. Ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag yun, ha? According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So we are all born again because of the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. The resurrection from the dead. Naniniwala ba kayo magbubuhay maguli? Lahat tayo mamamatay, di ba? Sino hindi mamamatay dito? Meron bang hindi mamamatay dito? Subalit lahat tayo ay bubuhayin muli. Tama? We will all be resurrected. At anong mangyari? Dadalhin tayo sa langit ng ating Panginoong Jesucristo with our glorified bodies. Tandaan nyo to, ha? Pag namatay kayo,
ang espiritu nyo pupunta sa langit. May iwan yung katawan nyo dito sa lupa. On the last day, sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, magkakaroon ka ng glorified body. Ang iyong espiritu sasama sa iyong katawan na nanggaling sa lupa. Tama? At yan ay dadalhin ng ating Panginoong Jesucristo. Saan tayo dadalhin? Sa langit. Sa kanyang kaharian. Naniniwala ba kayo doon? Sino hindi naniniwala dyan? Meron ba? Naniniwala kayo lahat? Tama naman, no? Salamat. Okay. Anong sinasabi dito sa Portals of Prayer tungkol sa hope, pag-asa? Sabi dito, the pilot light in the antique Wedgwood stove of my childhood home. Ano yung pilot light? Ilaw, ano, di ba? Pilot light. Okay? Pilot light. Indication na buhay. Tama? May pilot light eh. Pag namatay yung pilot light, patay na yun. Okay? Now, the pilot light in the antique Wedgwood stove of my childhood home would keep the oven just the tiniest heat bit warm all the time. Ayun. It was a living flame, always on. Yung pilot light is like a living flame, always on. Pag namatay yun, hindi na mag-iinit yung stove, di ba? Okay. It burned brightly there at the back corner, ready to spark the poor heating element into action when the temperature knob was turned. Ayan, tama yun, ha? I imagine the hope Peter describes as kind of like that pilot light. Ayan. Kino-compare niya doon sa sinabi ni Peter, yung tungkol sa pilot light na yun. It's a living hope. Buhay na pag-asa. Ang pag-asa ba natin buhay? Ha? Baka mamaya ang pag-asa niya patay, ha? So it is a living hope. He says that I picture a tiny flame deep in the Christian heart and tended by the Holy Spirit. Ayun. Sa inyong mga puso, merong flame, ha? Burning flame. Okay? The Christian heart and tended by the Holy Spirit because of the Holy Spirit. Meron ba kayong Holy Spirit sa inyong puso? Okay? That serves your pilot light. It inflames your heart. Okay. A living hope in the resurrected Jesus that powers Christians through life, all the good and bad, and everything in between. Okay, maliwanag yun, ha? When our faith is tested, okay, pag sinusubukan ang ating pananampalataya, when our faith is tested, and we don't feel like rejoicing, that living hope in Jesus raised from the dead burns brightly, reminding us of God's eternal love and care. Naniniwala kayo doon? It is the eternal love and care of Jesus sa atin. Okay? Because once we know Christ has been raised from the dead. Yun ang dahilan, ha? Naniniwala tayo doon. We believe that Jesus Christ was raised from the dead. Hallelujah! Sabi nga, Christ is risen. O, maniwanag ba yun? Christ is risen. What can various trials do to us? Ano ang magagawa niyang mga pagsubok na yan? Kung meron tayong pananampalataya. Okay? They are temporary affairs that fail in light of the eternal inheritance. Meron tayong eternal inheritance.
Naniniwala kayo doon? We have an eternal inheritance. God has prepared for His children. So lahat tayo ay anak ng Diyos. Sino ang di anak ng Diyos dito? Lahat tayo anak ng Diyos. Okay? At hinanda ng ating Diyos ang tinatawag na eternal inheritance. And that is our heavenly home. Yun nga, sabi nga kanina, pag tayo namatay, bubuhayin niya tayo muli, dadalhin tayo doon sa langit. Okay ba? Niniwala kayo doon? Okay, let us pray. Father, thank you for a living hope in Christ. Our Lord, in Jesus' name, Amen. Okay, let's all join in the Lord's Prayer. Alam niyo yung Lord's Prayer? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let me give you the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay? Thank you very much for listening, and let the Holy Spirit makes you understand in your hearts. Okay? And I invite you again on Thursday for our Bible study. Thank you. God bless you all.